That's why we remember the defeat. Actually, kung magre-reflect ka dun sa title, yun yung maalala mo, ano? But if you're going to dig deeper, kung ano ba ang pinakadahilan, then you will realize that the fall of Bataan will eventually pave the way for MacArthur to go back. Diba, no? Kasi nung umalis ko si MacArthur, yun yung sabi niya, I shall return. Diba? At nung bumagsak nga po yung kauli-ulihang artillery, no, ng mga Pilipino at Amerikano, yun naman po ang nagbigay kay MacArthur na inspirasyon para bumalik talaga at maging totoo sa kanya pong pangako. Kasi alam natin na nung sumerender po yung Corridor, yung Bataan, ang naging consequence po noon, no, is the Death March. Pinalakad po yung mga Amerikanong sundalo, mga Pilipino, mula po sa Bataan, papunta po ng Tarlac. Kaya nga, yes, bumagsak, no? Pero sa pagbagsak ngayon, meron naman pong umusbong. At ano po yung umusbong? It paved the way for our freedom. It paved the way na tayong mga Pilipino, hindi lang tayo basta-basta mga talanan. Alam natin na lumaban tayo at ipinaglaban natin ang ating karapatan at may mga nagbuwis ng buhay para matamasa natin kung ano man yung ini-enjoy nating kalayaan sa kasalukuyan. The blood of those soldiers, their martyrdom, their death, gave birth and life to us as a nation. That's why today, if we are going to use it as a reflection of our gospel during this 5th Sunday of the Lenten season, then we will realize yan din yung gustong mangyari ni Kristo sa atin. Diba? Kung sinabi po ni Kristo, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. It will be empty. It will be nothing. But once it is buried, and once it experiences death, then ito po ay magsisibol ng panibagong buhay. At yung panibagong buhay na yan ay nagdadala po sa masaganang bunga. Indeed, one of the greatest ironies of life is how death leads to life. Diba, isa sa mga kinakatakutan ng tao ang kamatayan. Pero bakit sa papaanong paraan ng kamatayan ay nakakapagbigay ng buhay? Diba, kapag tayo po ay mahilig mag-aral ng mga buhay po ng mga hayop, may mga ilang hayop po after they gave birth, they died. Pero yung kanilang sakripisyo, hindi yun mawawala sa kawalan. Bakit? Kasi yun yung magdadala ng panibagong henerasyon ng kanyang lahi. Even tayo pong mga tao, lalo po sa mga nanay dito, no? Sa tuwing ang nanay ay nagbibigay ng buhay, the mother experienced dying. Ano lang yung nararamdaman ng tatay? Kaba. Pero ano yung nararamdaman ng nanay? Ang nararamdaman ng nanay ay unti-unting namamatay ang kanyang sariling katauhan. Sa kanyang panganak, pwede niya rin ikamatay. But you know that death experience, to die to oneself, it brings forth another life. Kaya nga po, nung hinahamon tayo ni Kristo, is not just simply speaking out of a dream, but He was talking about the experience that He will about to undergo. Because the greatest testimony of this truth is Jesus Himself. He died in order to give us life. He died in order to save us from sinfulness. He died in order for us to gain our dignity
as sons and daughters of God, and the heaven was opened once again. Kaya nga, itong kahuli-hulihang linggo, bakit patungkol po sa pagpapakamatay sa sarili? Kasi alam natin, the following Sunday and the coming week next week, lahat ng yon, from Sunday to Sunday, it will invite us to die. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na samahan ang kanyang paglalakbay sa kanyang pagyakap sa krus, papunta po ng Kalbaryo. Ngayon pa lang po, nararamdaman na natin yung init. At yung init ngayon, minsan, it brings us a lot of discomfort. Next week po, hindi po mawawala ang init. Nandyan pa rin yung init. Pero sasabayan mo yung init. Lalo na sa Good Friday, pag tinignan mo yung schedule ng parokya natin, gigising ka ng alas 4 ng umaga para sumama po sa Stations of the Cross. Tapos babalik ka na naman ng 1 o'clock para sa 7 palabras. At magtuloy-tuloy na yun hanggang alas 6, no? Kasi magkakaroon ng veneration of the cross at pagkatapos nun, may prosesyon na naman. So basically, on Friday, alas andito ka. Andito ka buong araw. Yun, kung tatangkilikin mo yung paanyaya. Kung handa ka na magpakamatay sa iyong mga hilig para mapagbigyan mo na ang hilig ng Panginoon sa araw po na ito. That's why it invites us to die, because we know we will experience a lot of death for this coming week. Pero ito pong imbitasyon ng Diyos, hindi lang naman ito para sa Semana Santa, no? O paghahanda sa Holy Week. But to die to oneself is really an invitation every day. In fact, yung iba nga sa atin dito, talagang way of life nyo na po ito. Diba? Ano ba ibig sabihin to die to oneself? What does dying mean? It means dying to our own self-centeredness, our own selfishness, on our selfish interests, on our selfish ambitions, and selfish ways. Dying to oneself means to die to our own craving for security, the false security we expect from our riches and from our possessions. Last year, sa tuwing nagre-retreat po ang mga estudyante ng St. Paul, doon po sa retreat house o sa farm ng mga madre sa San Jose, sa Calooc, madalas po si Father Neil, yung chaplain nung time na yan, ni-invite po ako na tulungan siyang magpakumpisal. So the confession would always start at 8 p.m. and kadalasan natatapos po ito ng mag-alas 12 na. So wala namang problema, no? Ganun ka-tagal yung kumpisal. Ang iniisip ko parate ay yung papunta doon at yung pauwi. Kasi yung papasok ko doon sa farm ng mga madre, napakadilim. Napakadilim. Naminsanan nga, na ako'y pabalik na, huminto pa ako doon sa gitna, hinamon ko pa kung may sigbin dito. Sigbin diha, pag-uwas ka. Hindi na lang wala, ano? Iba po ang lumabas. Pero, kaya medyo challenging po yung papunta mo doon at pag-uwi, no? One time buti, tumulong po si Father Jerome, kaya nakasasakyan kaming dalawa. But even siya, sabi niya, kung ulo mo gusto, hindi mo mag-drive dito. Diba? Talagang matatakot ka doon sa lugar. Ngayong taon po, si Father Aloysius na yung chaplain. At nagbigay ko siya ng last week doon ng retreat sa St. Paul, doon sa farm nila sa Calooc. Pagbalik namin doon, sinarado na po yung vacant lot doon na dadaanan sana, shortcut papunta doon. So bawal nang dumaan. So binigyan na lang ng 2 months yung mga madre ng St. Paul na maghanap sila kung saan sila dadaan. Kaya nag-survey na sila sister doon, buti may nakita sila pwedeng gawan ng kulay. That's why they need to
Tondo na Kapitan para maayos po yung tulay. Kasi kung wala pong tulay at bawal na pong dumaan doon, nahihirapan po talaga yung mga estudyante hanggang daan lang sila. Tapos ang layo ng lalakarin nila, mga almost 500 meters din yung lalakarin. Diba? May mga dala-dala pa. At mas lalo kami pag nagpapakumpisal. Ang layo-layo nang iikutin mo. Kaya sabi ko, minsan nakakalungkot din, bakit? Kasi halos lahat lang dito sa mundo, yung mga lupa may pamamayari na. At yung mga nagmamayari, ilan lang naman. Aanin nila yung napakaraming lupa. Ba't namatay ka, ilang lupa lang ba kailangan mo? 6 feet. Diba? Kilogram. Kakapiranggot na lupa lang yung pakihiblayan mo. Pero ang dami-dami mong lupa. Tapos itong lupa na to, nagbe-benefits marami. Automatically, sasara na. Diba? And it will bring a lot of discomfort. Yes, tayo yan. Pero titignan din natin, nagiging makatao rin ba yung mga pamamaraan natin? Diba? Can we not give at least a little sacrifice? Pag dumaan ka nga rito lang sa eskwelahan ng puno, sa punta ka ng diversion, may nadadaanan ako dyan, open field, Sinaratin po yan. Tapos may isa kaming member ng DYMC, tinanong ko siya, di ba yung bahay niyo doon sa looban? Sabi niyo, paano ngayon yan? Saan na kayo dumadaan? Wala na silang daan. Buti nga ngayon nakita ko parang binuksan ulit yung daanan nila, Parang napakaliit na right of way yung bibigay parang sa mga tao, alam mo, nandoon sa sulok ng iyong lupa, wala silang madadaanan. But at times, parang, ang hirap-hirap i-let go because we thought that we are entitled of everything in everything. Self-emptying means dying to our appetite for dominating others by our pride, by our arrogance, by our self-righteousness. It means dying to our own notion of absolute ownership, claiming what has been merely entrusted to us as our own. Sabi nga po, if dying to oneself means to forget ourselves, to live for others, and we will experience happiness. But if we start to live simply for ourselves, and you will never be happy. Parang pag pinanggigan mo yung quotation, parang dapat ganun ba? Kasi sa totoong buhay, yung mga nagmamahal ng sarili, mukhang sila naman talaga ang sumasaya. Ikaw na nagsasakripisyo para sa buhay ng ibang tao, kadalasan parang hindi mo na nakisnagan yung kaligayahan. Halimbawa po, nagpakumpisal po kami nakaraan sa Perpetual Health. Nililingon-lingon kong ganyan, ang dami-daming nakapila dun sa akin. Sabi ko, patay. Talaga, aabutin ako ng siyam na to. Tapos meron pong namumpisal na lalaki, a 10-year-old boy. At habang pinakikinggan ko yung kanyang kasalanan, parang napapailing-iling ako, Kung pwede lang bugbugin itong bata, Bakit? Kasi parang sa loob-loob ko, 17 pa lang, nagagawa niya na itong mga to. Sabi ko, nung 17 ako, nung 16 ako, yung ginagawa ko sa buhay ko. Napapadyak ako para may pambaon. Nangangalakal ako ng basura para may pambayad sa project. Tapos ito, parang dahil sa kanyang self-centeredness, parang ang dami-dami niya nang naagrabyado. Na habang pinakikinggan ko yung kanyang kasalanan, sabi ko, kawawang magulang nito. Kawawang magulang nito. At, of course, I have to advise him. Pero ano yung dasal ko? That hopefully he will change. Kasi hanggat hindi niya ito bibitawan, hindi lang yung sarili niya Pero lahat, maging yung mga nagmamahal sa kanya, talagang baka sumuko o talagang pahihirapan niya rin. After po niya mangumpisan,
May sumunod na. Babae, medyo nasa 40s na tayo. Nagsasign of the cross pa lang kami, umiiyak na siya. Sabi ko, Nay, simula pa lang po. I-highlight niyo naman yung drama niyo. Sign of the cross pa lang, mahagulgul na. Sabi ko, sige po, pwede na pong simulan. Hindi siya makapagsalita, iyak siya nang iyak. Ako naman inisip ko, tumigil ka na, nabi pa nakapila. Kaya may anong kaya niya na magsalita, ang una niya ng binungan, pati, anak ko po yun. Anak niya pala yung naunaan. And I understand. Kaya siya umiyak. Kaya ganda yung iyak niya. Naintindihan siyang bigla. Kasi kahit sa sarili ko, sabi ko, kahit sino mang maging nanay ng bata na yun, siya talaga yung magiging cross mo. He will really challenge you to die towards Him. And all I could do is, gusto ko na lang yakapin yung nanay. Parang gusto ko lang sabihin, huwag na lang kayo mga umpisa, patawarin mo na kayo. Diba? Bakit? Kasi ramdam na ramdam ko yung bigat na dinadala niya. Na ikaw pa bilang isang nanay, meron kang anak na patapon yung buhay, itatapon mo na lang din ba? Kung may anak kang alam mo talagang sakit ng ulo mo, no? Ginagawa mo ng lahat, pero hindi naman nagbabago, pagtatabuyan mo na lang ba? The Lord challenging us to empty ourselves in preparation for next faith. But for some of us here, like that mother, His self-emptying is every day. Every day. Araw-araw. Araw-araw siyang nagdadasal na magbago na itong anak niya. Araw-araw siyang nag-aantay ng mirakulo na yung anak niya magkaroon ng maayos na direksyon. Hindi niya magawang mapagtaguyan. Bakit? Anak niya eh. Anak niya. At handa siyang magpakamatay sa sarili araw-araw to the point of kahit yung gusto niya, hindi niya na maibigay sa sarili niya. Why? Because that self-emptying is a reality. For some, it's just a challenge. It is just a good cause na pwede i-post natin sa Facebook. But for some, it's a reality and it's happening every day. Their cross is not somebody else. It is someone dear to their heart. And it's really killing them. But they have to embrace that experience because they are hoping that life will arise no matter what in God's own time. My dear friends, the love in your heart was not put there to stay. Love is no love till you give it away. And the love of God that is put in our heart, let us give it away. And may the example and inspiration of the Lord Jesus enable to empower us to be the grain of wheat, especially to those people who are dear into our hearts. To die to oneself, even if it means dying every day. This is how our grains of wheat die on the ground, and hoping that one day it will indeed produce better and much fruit. I believe in one God,